Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-6 na kabanata ng Gawa. Basahin natin ang pagpili ng 7 lalaki. Nang mga panahong yon, dumarami na ang mga tagasunod ni Jesus. Nagreklamo ang mga Hudyong nagsasalita ng Griego laban sa mga Hudyong nagsasalita ng Hebreo. Ito'y sa dahilang hindi nabibigyan ng pang-araw-araw na rasyon ang kanilang mga byuda. Kaya ipinatawag ng 12 apostol ang lahat ng tagasunod ni Jesus at sinabihan sila, "Hindi mabuting pabayaan namin ang pangangaral ng salita ng Diyos para mag-asikaso lang ng materyal ng mga tulong. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking may malinis na pangalan, marunong, at puspos ng banal na espiritu. Sila ang pamamahalain natin sa mga materyal na tulong. At ilalaan naman namin ang aming oras sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos." Sa paglaki ng iglesia, dumarami ang mga taong dapat pagsilbihan. Makikita natin dito na may mga gawang hindi na naaasikaso ng mga apostol, kaya naman kinailangan nila ng tulong mula sa ibang mga nananampalataya. Ang iglesia ni Jesus ay katulad din ng isang katawan ng tao. May mata, may kamay, may paa, at lahat ng parte ng katawan ay may kanya-kanyang tungkulin. Hindi natin masasabi na mas mahalaga ang ibang gawa kung ikukumpara sa iba. Ngunit makikita natin na kailangan nating iatas ang tungkuling akma sa kakayahan ng tao. Kung inatas ni Jesus sa apostoles ang magturo, sa pagtuturo dapat nila ibuhos ng mga apostoles ang kanilang panahon. Ang mga ibang tungkulin naman ay maaaring iatas sa mga taong may kakayahang gampanan ito. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang magturo, ngunit may kakayahan silang maging tagapangasiwa. May mga taong sadyang magaling kumanta. May mga taong sadyang marunong magsulat. May mga taong marunong magpatayo ng bahay-sambahan. At may mga taong marunong makinig at magbigay payo sa mga may pinagdadaanan. Lahat tayo ay may kakaibang kakayahan para mapagsilbihan ang iglesia. Lahat ng tungkuling ito ay mahalaga at kasama sa paninilbihan ng isang iglesia. Kung titingnan natin, ang pangangailangang ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga naniniwala na manilbihan sa kanilang kapwa. Hanapin natin ang ating maiaalay at maitutulong para sa kapakanan ng kapwa nating naniniwala. Kung tatanungin kita, kapatid, ikaw ba ay naninilbihan sa iyong iglesia? Basahin natin. Sumang-ayon ang lahat ng mga mananampalataya sa sinabi ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban na may matibay na pananampalataya at puspos ng banal na espiritu. Pinili rin nila sina Felipe, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioch. Si Nicolas ay hindi Hudyo pero umanib sa relihiyon ng mga Hudyo. Dinala nila ang mga napiling ito sa mga apostol at ipinalangin sila ng mga apostol at pinatungan ng kamay bilang pagtatalaga sa tungkulin. Kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos. Marami pang mga taga-Jerusalem
ang naging tagasunod ni Jesus at marami ring pari ang sumampalataya sa kanya. Meron bang maliit na paninilbihan? Hindi ganito ang tinitingnan ng Diyos. Ang ating paninilbihan, kung ginagawa natin para ipakita ang pagmamahal ni Jesus sa ating kapwa, ay isang uri ng pagsamba sa Diyos Ama. Alamin lamang natin na kung ang ating paninilbihan ay dalisay at walang halong makasariling motibo, ito ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos Ama. Ialay natin ang ating paninilbihan bilang pagsamba sa Kanya. Dito natin makikita ang sinasabi ni Jesus na pagsasantabi ng ating sarili para sa kapakanan ng ating kapwa. Matuto tayo sa nangyari sa mag-asawang Ananias at Safira. Gawin natin ang ating paninilbihan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Basahin natin. Ang pagdakip kay Esteban. Pinagkalooban ng Diyos si Esteban ng pambihirang kapangyarihan. Kaya maraming himala at mga kamanghamanghang ginawa niya ang nasaksihan ng mga tao. Pero may mga taong kumalaban sa kanya. Ito ay ang mga Hudyong mula sa Cyrene, Alexandria, Cilicia at Asia. Mga miyembro sila ng sambahan ng mga Hudyo na tinatawag na sambahan ng mga pinalaya sa pagkakaalipin. Nakikipagtalo sila kay Esteban, pero hindi nila kayang talunin si Esteban dahil binigyan siya ng karunungan ng banal na espiritu. Mababasa natin dito ang mga gawang kamangha-mangha ni Esteban na puspos ng banal na espiritu. Nabigyan din siya ng kaalamang maipaliwanag ng tama ang magandang balita at ang salita ng Diyos. Sa mga taong kumakalaban sa kanya, isa ulit itong halimbawa na ang kaalaman ng mundo ay hindi mananaig sa kaalaman na nanggagaling sa Diyos Ama. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, sa ating pamamalita ng magandang balita, kalaunan ay mapapasok tayo sa mga pagtatalo, pagdedebate ukol sa mga nagtutunggaling paniniwala. Huwag nating pabayaan na ito ay maging tagisan ng talino, ngunit ipaliwanag natin ang magandang balita ng buong pagmamahal, buong pagpapasensya, at buong katotohanan. Huwag nating isipin na tayo ay dapat manalo sa lahat ng pagtatalo. Katulad ng sinabi ni Jesus sa 10 kabanata ng Mateo, kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Sapat nang maipamahagi natin ang magandang balita. Tandaan lamang natin na may mga taong sadyang di nakakakita at di nakakarinig. Huwag nating ibigay ang banal sa mga aso. Hindi natin kailangang manalo sa lahat ng pagtatalo. Basahin natin. Kaya lihim nilang sinulsulan ang ibang mga tao na magsabi, narinig namin si Esteban na nagsalita ng masama laban kay Moises at sa Diyos. Sa ganitong paraan, naudyukan nilang magalit ang mga tao. Ang mga pinuno ng mga Hudyo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Dinakip nila si Esteban at dinala sa korte ng mga Hudyo. Mayroon din silang pinapasok na ilang tao
para tumistigo ng kasinungalingan laban kay Esteban. Sinabi nila, ang taong ito ay palaging nagsasalita ng laban sa ating sagradong templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinabi niya na ang ating templo ay gigibain ni Jesus na taga Nazaret at papalitan niya ang mga kaugaliang iniwan sa atin ni Moises. Ang lahat ng miyembro ng korte ay tumitig kay Esteban at nakita nila na ang kanyang muka ay nagliwanag na parang muka ng anghel. Ang mga nangyayari kay Esteban ay pareho sa nangyari at pinagdaanan ng lahat ng propetang sugo ng Diyos sa mundo. Kabilang na dito si Jesus na anak ng Diyos. Pangungutya, pagbabatikos, pagsira sa pagkatao, maling pagtetestigo, para lamang labanan ang paglaganap ng magandang balita at ng salita ng Diyos. Tandaan natin ito, kapatid, na kung si Jesus ay inusig ng mundo, tayong mga tagasunod niya ay daranas din ng pag-uusig. Sabi nga sa 15 kabanata ng Juan, tandaan niyo ang sinabi ko sa inyo na walang aliping mas higit pa sa kanyang amo. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong salita. Uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin at dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Sa pagdating ng ganitong karanasan sa ating buhay, nawa ay ipanalangin natin ang lakas at pagpapatatag na nagmumula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 6 na kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.